Hello guys, good morning, good afternoon, good evening ulit sa inyong lahat, sa mga subscriber dyan, sa mga bagong subscriber at sa mga hindi pa subscriber. Kung anong oras man ito inyo napapakinggan o napapanood, magandang araw sa inyong lahat. So nandito na naman tayo ngayon, mag-stake tayo, pakita natin sa inyo ang aking journey sa aking excess staking. Today is November 3, 3:48 PM, November 3, 2023. So, stake lang natin ulit, refresh natin ang ating staking sa Axie. So, meron tayong 36 AXS, medyo bumaba ngayon guys. Kasi nasa 200 na to eh. Bumaba yung value niya. So, it's time to buy. Pero ako restake lang tayo na restake. And yet, bumaba rin yung ano niya oh. Punta sa 33% na lang. Siguro marami ang nagdagdag ng staking. Pag dumarami kasi nag-i-stake, mas bumababa yung APR niya. Oo, 52 lang to eh. 53 na siya, ay 54 na. So marami nag-stake guys. By the way, okay, meron na tayong 33854. And punta na tayo sa ating Katana. Connect lang tayo sa wallet. So ginagawa natin ito para sa ating, meron tayong 31, para sa ating journey lang ito guys ha. Hindi tayo nag-encourage na sumali kayo, mag-join kayo, or gawin nyo yung ginagawa ko. Ito ginagawa ko lang para pang sarili ko lang. Ngayon kung makakarinig kayo ng mga tip, idea, nagbibigay naman tayo nun guys. So make it, ano na lang, follow, share, or hit the notification bell para lagi kayong updated. So, ayun na nga, 33,000, ay 33. So, mga 16 lang muna para may tirang 1. 16 natin, AXS versus RON. So, yun yung add natin sa liquidity pool. So, araw-araw natin itong ginagawa for the past 1 year mahigit na. Pero, kailan lang tayo nagawa ng video. Kaya, yun, araw-araw ko na siyang gagawin. Pipilitin natin araw-araw para hindi man tayo, kumbaga pang sarili lang to, pero baka may mga ma-motivate dyan na nag-start sa crypto, nawawala na ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang. So sumali ulit ako sa crypto way back 2015, mga December, November. At ayun na nga, kahit papano isa tayo sa kumita. Pero hindi ganun lahat kasi pinapalitan ko, binili ko ng iba mga napunta kasi ako sa crypto mining. Kung alam ko lang na ang mining namin before yung Ethereum. So ang dami nating mining rig. Pero yun na nga, kung alam ko lang, hindi ko lang sana bilhin ng mga mining rig, kinonvert ko lang sa token at nagpahinga. I mean, hindi na ako na-stress. Nagpagawa pa ako ng warehouse, bumili ng maraming machine, nagbuo sa Gilmore, halos lahat dyan ubos-ubos yung stocks. So ayun, medyo nakakalungkot kasi bumagsak yung value at yung Ethereum kasi nag 2.0 na. Kaya wala nangyari. Kumita man pero unti lang. Pero malaki pa rin, pero kumbaga dun sa inilabas, halos break even lang. Sa dami ng mining rig, nasa 1,000 piraso. Okay. By the way, balikan na natin doon si farm ng Katana. Farm ng Katana, kaya andito tayo, restake lang natin to guys. Stake natin yan. Okay, for farming ng RON sa liquidity pool. Okay, na-add na natin. So, meron tayo ditong 11,300. So, kahit pa paano guys, meron tayong aasahan dito pag nag-bull market ulit. Pero yun na nga, ulitin natin. O kagaya ngayon, si Bitcoin bumaba siya November 3, 3 PM, 3:52 PM. November 3, 2023, bumaba siya ng 1,925,466. Mababa siya today ng 3.4%. So, ayun nga, mangyayari niyan, ganun din. Pababa rin lahat ng altcoin. At ayun na. So, kung gusto niyo pumunta or mag-join sa mga or bumili ng mga cryptocurrency, check nyo lang itong 100 list. So, pag nandito kasi sa 100 list, maliit ang chance na marag pool kasi ano na nga siya eh, kumbaga pasok siya dito sa top. Unlike doon sa mga 1,000 list, sa mga 2,000, kasi meron naman nun, pwede kang bumili doon. Yun yung mga volatile na crypto. Yung iba kasi doon, bagong gawa lang ng owner,
At minsan dinadump nila, nirarag pull nila. Kasi nga, yun nga, kanya-kanya naman yan bilang may-ari. Siyempre, pagdating sa pera, ewan ko, nag-iiba siguro. Or else, baka na-overpayout, lalo na yung mga crypto na nagpa-promise ng kitaan na walang gagawin ng mga investment, guys. Mag-ingat kayo sa ganun. Kaya, kung papasok kayo sa ganitong industriya, sa cryptocurrency, medyo volatile nga lang. Ibig sabihin ng volatile, pwede kang matalo agad-agad, pwede ka rin manalo agad-agad. I mean, pwede kang malos ng 1 million, pwede kang malos ng 1 million isang araw, pwede ka rin manalo ng million isang araw. Pero, yun na nga, hindi kasi siya, kailangan mo siyang aralin, guys, bago ka maglabas ng pera mo. At pag naglabas ka ng pera mo, tip lang, dapat yung extra pera mo lang. Huwag yung pera na pambili mo ng o gamot sa cancer, binenta mo yung kalabaw mo para lang pambili ng crypto. So, mag-ingat kayo sa ganun, guys, ha. Take your own risk, pera nyo yan, walang ibang magkukumbinsi sa'yo kundi sarili mo. Okay? So, pero ulitin natin, sa history kasi ng crypto, marami talaga nag-i-scam. Maraming, kahit sa forex maraming gumagamit ng ganong scheme. Kahit nga sa networking, ganun din. Para makahikayat ng mga tao at mag-invest. So, pag investment, lalo na sa MLM, sa networking, pag walang produkto, medyo negative yun. Ngayon, balikan na natin. So, ito na, naliligaw na tayo. Cryptocurrency. So, si Bitcoin, ilang taon na siya? 15 years na siya. Yung isang araw lang. 15 years na ang Bitcoin, guys. So, 21,000 ang total supply million. 21,919 million na lang siya. Unti na lang. Pero yung natitira niya naabot pa ng ilang taon bago maubos ang pag-mine ng Bitcoin. At grabe na ang GPU na ginagamit dyan or yung mga ASIC mining na tinatawag, yung mga ginagamit dyan na machine. So, ayun na nga. Balikan na natin. So, ayun lang. Medyo meron na tayong 33,854. So, thank you so much, guys. At follow lang ulit ninyo ako bukas para sabayan nyo ako sa aking journey. Panoorin nyo lang kung ano mga pinagsasabi ko dito na walang kwenta. So, ayun lang. Thank you so much again and follow my channel, Mr. KGB Crypto, and also hit the notification bell. Thank you so much, guys. Thank you. Bye.